Hi guys! Ohayo! Tara, samahan niyo kami ngayong araw. Ito na nga pala yung araw na pagpunta namin sa Osaka. Kyoto to Osaka ay aabuti lang naman ng 30 minutes ang aming biyahe. Dahil nga magkalapit na lugar lang ang Kyoto at Osaka ay mabilis na kami makakarating. Sa sobrang ganda nga ng mga napuntahan namin sa Kyoto ay nakalimutan ko nang mag-video. Sumakay na nga rin kami ng taxi papunta sa hotel at nakarating na nga kami dito. 5 minutes lang ang layo ng hotel dun sa station. At dahil nga 2 days lang ang pag-stay namin dito sa Osaka ay talaga namang wala kaming palalampasin na oras. Maliligo at magpapalit lang kami ng damit at lalabas na ulit kami para humanap ng makakainan. Pagkatapos nga naming maligo ay dumiretso na rin kami sa labas para naglakad na nga lang kami para medyo makatipid. At nang dahil nga sa paglalakad namin ay may napansin akong kakaibang restaurant dito. Itinapat ko nga lang yung kamay ko at nagbukas na siya ng pusa. Ito na nga sana kami kakain pero ayaw naman ng anak ko. At kapag nga may mga anak kayong toddler ay magbaon nga kayo ng napakaraming pasyensya. Nakahanap na nga rin kami ng kakainan kung saan may mga menu na kids meal. Sakto siya para dun sa mga anak ko. Pasok na nga rin pala kami sa loob at wag kang umasa na pag may kasama kang toddler ay matatapos mo agad yung kinakain mo. Wala pong ganun. Pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na kami sa hotel para maagang makapagpahinga dahil bukas ay maaga kami nga alis para igala yung mga bata sa USG. Nang makabalik na kami kagabi sa hotel ay hindi na ako nakapag-video dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na rin agad kami. Dito na po yung dito namin dito sa Osaka, dadali namin yung mga bata sa USJ o sa Universal Studio Osaka, Japan. 8 AM pa nga lang na umaga ay ramdam ko na talaga ang pagka-full charge ng mga anak ko. May kasama na nga rin breakfast yung kinuwang hotel ng asawa ko kaya kumain na muna kami. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay dumiretso na kami sa pagsakay sa taxi. Sa station na nga muna kami dediretso para mailagay namin sa coin locker yung mga dala naming gamit. Dito nga pala sa Japan ay may tinatawag sila na coin locker sa kada station. Ito yung pwede mong paglagyan ng mga gamit mo habang hindi ka pa nakakapag-check-in sa hotel mo. Para kung sakaling may mga pupuntahan pa kayo ay hindi maging sagabal sa inyo yung mga gamit na dala nyo. And finally, hello Universal Studio Osaka, Japan. Kung nga kami pumasok sa loob ay pinaalis muna sa amin yung mga gamit namin. Pagkatapos nga i-check yung mga gamit namin ay nakapasok na rin agad kami. Pagkapasok nga namin sa loob ay may bumungad agad sa amin na isang shop. Syempre dahil napakaganda at napaka-cute naman talaga ng mga bilihin dito sa USJ ay napatakbo talaga si Ocean. At dahil nga napaka-cute ng mga gamit dito ay asahan mo na ang presyo ay napakamahal rin. Pili ko nga lang ng Mario hat si Ocean at headband naman kay Mizuki-chan. Siyempre, magpapahuli ba naman ako, bumili na rin ako ng para sa akin dahil nga sobrang cute ng mga gamit dito. Hindi na nga rin namin nadala yung baby car or stroller ng anak ko kaya nag-rental na lang kami. Almost 8 years na nandito ako sa Japan ay first time ko lang din naman talagang makapunta ng USJ Osaka. Sa mahigit 4 na taon nga na pagtatrabaho ko dito sa Japan at ngayon ay isa na akong ganap na nanay ay talaga namang wala akong chance makagala sa mga ganito klaseng lugar. At dahil nga kapag naging nanay ka na ay sila na ang mas priority mo kaysa ang sarili mo. Bilang isang nanay nga ay napakasaya ng puso ko na makapunta sa mga ganitong klaseng lugar para sa mga anak ko. Dahil ang goal ko sa buhay ay gusto ko iparana sa mga anak ko yung mga hindi ko naranasan nung bata ako. Way back 2018 nga ay nakapunta na rin ako sa Tokyo Disneyland. Pero iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag kasama mo yung mga anak mo o pamilya mo sa mga ganitong klaseng lugar. Yung saya na hindi mo maipaluwanag. Pangarap ko nga rin na dalhin dito yung mga magulang ko at mga kapatid ko na nasa Pilipinas. Pero syempre, ipon muna kami mag-asawa dahil medyo magastos. Pero binili pa rin niya dahil gusto daw niyang makita yung reaksyon ni Ocean. Gusto ko lang ay maranasan ng mga anak ko yung hindi ko naranasan nung bata ako. Hindi ko sinabi na i-spoiled sila. Pero itong tatay nila ay walang ginawa kundi bumili ng mga luwan ng mga bata. Ako kasi yung tipo ng nanay na kapag hindi naman kailangan ay hindi ko bibilhin. Hindi ko rin sinasana yung mga anak ko na kapag gusto nila yung isang bagay ay makukuha agad nila. Kailangan sa murang edad pa lang ay matutunan na nila kung gaano kahalaga ang pera at kung gaano pinaghihirapan ito. May pagkakataon pa nga na kapag pumupunta kami sa mall at may nagustuhan bilhin ng anak ko at pag sinabi kong hindi ay hindi naman siya namimilit. Pero dapat sasabihin mo sa kanya ang dahilan at kung bakit. Sasabihin ko na nga lang sa anak ko ay hindi namin pwedeng bilhin ngayon pero sa susunod na araw na pagbalik namin ay kukunin na namin yung gusto niya. Para mapag-aralan niya at matutunan niya yung salitang Japanese na gaman or kailangan niya magtiis o maghintay bago niya makuha yung gusto niya. Hindi kasi pwedeng kapag gusto niya ngayon ay makuha niya agad yung gusto niya. So tama na ang sermon, balik na tayo dito sa video. Tuwang-tuwa nga rin yung bunso ko at talagang kitang-kita ko sa kanya na gustong-gusto niya na sumayaw.
10 a.m. nga ng umaga nang pumasok kami dito sa USJ. And 6 p.m. na ngayon ng gabi. Kaya naman yung pagod ko ay hindi ko na maipaliwanag. Aakalain mo ba na 39 degrees ang init dito? Dahil nga summer na dito sa Japan ay ang init naman ay mas doble ng init sa Pilipinas. Eto nga at 7 p.m. na ng gabi kaya mamimili na kami ng mga souvenirs bago umuwi. Sa sobrang cute nga ng mga gamit dito ay parang gusto mong bilhin lahat yung store. Pero hindi tayo mayaman kaya kumuha lang kami ng tig-iisang baso. Sa sobrang haba nga ng bidyong ito ay pagpasensyahan nyo na po. Ngayon pa nga lamang ay magpapasalamat na ako ng marami sa mga taong manunood at magla-like and share ng bidyong ito. Sa sobrang pagod nga ay nakatulog na agad yung mga anak ko sa biyahe. Pagkatapos nga ng nakakapagod at napakasayang 4 na araw ng bakasyon ay nakabalik na kami dito sa bahay. Hanggang dito na lang, maraming salamat! "7:30 na nga ng gabi nung makalabas kami ng USJ. Dahil sa sobrang pagod ng mga anak ko ay nakatulog na agad sila. 3 oras nga pala yung biyahe namin, Osaka to Fukuoka. Nga sobrang pagod na rin yung asawa ko kaya ako na yung nag-drive pa uwi.